Magandang gabi sa inyong lahat mga tropang Dear Kuya Allen. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti at ligtas kayong kalagayan ngayong gabi. Sa buhay, minsan ang pag-ibig ay dumarating sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Paano kung ang taong nakatira sa iisang bubong, isang taong itinuturing mong malapit na kamag-anak, ang naging dahilan ng paglitaw ng mga lihim na damdamin, pagnanasa at hindi maipaliwanag na tensyon na pumukaw sa iyong tunay na pagkatao. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong gabi ay ipinadala sa atin ng letter sender na itinago natin sa pangalang Gab. Siya ay 27 taong gulang mula Quezon. Isang kwento ng pagnanasa, lihim na paghahangad, at ang gabi na nagpabago sa kanya at ng kanyang tito. Tara, samahan niyo ako sa kwento ni Gab. Dear Kuya Allen, tawagan mo na lang po akong Gab. 27 taong gulang, tubong Quezon at katamtaman ang pangangatawan. Matapos ko makapasa sa board exam, naghanap kaagad ako ng trabaho at natanggap sa isang magandang kumpanya sa Taguig. Dahil walking distance lang ito sa kondo ng tita ko sa BGC, doon muna ako tumira habang naghahanap ng sariling apartment. Ang tito ko lang na nasa early 30s ang kasama ko doon tuwing weekdays dahil ang tita ko at ang mga pinsan ko ay nasa Laguna. Ang tito ko ay matipuno, maputi at may simpleng kisig. Sa bahay, madalas siyang nakatambay sa sala habang nanonood ng TV matapos ang mahabang araw sa trabaho. Nung una, wala akong anumang pagnanasa sa kanya. Pero dahil kaming dalawa lang ang naiiwan sa bahay gabi-gabi, at sa tuwing nakikita ko siyang nakapolo at slacks kapag pumapasok sa opisina, hindi ko maiwasang humanga sa kanyang tindig. Doon nagsimula na pumasok sa isip ko ang mga pantasya. Mga bagay na hindi ko inaakalang mararamdaman ko para sa isa ring lalaki. Araw-araw, kapag umaalis siya o kapag dumarating ang gabi, palagi kong sinusulyapan ang kanyang kisig. Napakagwapo talaga ng tito ko. At habang lumalalim ang mga araw, na kaming dalawa lang sa kondo, lalong lumalakas ang matinding pagnanasa ko sa kanya. Sa umaga, habang maliligo ako sa banyo, nakita ko ang kanyang mga damit. Nang maamoy ko ang palalaking amoy mula sa kanyang suot, doon na ako tuluyang ginapangan ng matinding init at pagnanasa. Sa banyong iyon, habang iniisip ko ang kanyang matipuno at lalaking katawan, hindi ko na napigilan ang sarili ko na magpaligaya. Araw-araw, lumalalim ang aking mga pagnanasa. Gustong-gusto kong damhin ang kanyang katawan.
Pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil natatakot akong magalit siya o masira ang aming pamilya. Hanggang sa dumating ang isang Biyernes ng gabi. Bandang 11:00 ng gabi, may kumatok sa pinto. Pagsilip ko sa may butas, nakita ko ang isang kasamahan sa trabaho ng tito ko na inaalalayan siya. Lasing na lasing ang tito ko dahil sa panlilibre at inuman ng kanilang kumpanya. Pumasok sila at inihiga ng kasama niya ang tito ko sa malambot na sopa sa may sala. Pagkatapos noon, nung umalis na ang kanyang kasama, naiwan kaming dalawa sa tahimik at madilim na sala. Inilapit ko ang electric fan sa kanya. Binuksan ng tito ko ang ilang botones ng kanyang polo dahil sa init at napapikit habang mahinang humihilik. Tinitigan ko ang kanyang muka at ang kanyang matipunong dibdib. Ang tito kong matagal ko ng pinagnanasahan ay nakahiga ngayon sa harapan ko. Walang kalaban-laban at tulog na tulog dahil sa kalasingan. Hindi ko na napigilan ang aking sarili, Kuya Allen. Lumapit ako sa sofa. Dahan-dahan kong inabot ang aking kamay at ipinatong sa kanyang dibdib. Naramdaman ko ang init ng kanyang balat at ang tibok ng kanyang puso. Habang hinahaplos ko ang kanyang dibdib, biglang gumalaw ang tito ko. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. May pungay at halatang lasing pa rin. Nagtama ang aming mga mata sa gitna ng dilim at tahimik na sala. Gab, ang mahinang bulong niya. May pagkapaos ang boses. Akala ko ay magagalit siya o itutulak ako. Pero sa halip na magalit, hinawakan ng tito ko ang aking kamay na nakapatong sa kanyang dibdib at dahan-dahang inilapit sa kanyang mukha. Sa gabing yun, nagiba ang pader ng hiya sa aming dalawa. Dahil sa espiritu ng alak at sa matagal na ring nakatagong tensyon sa aming dalawa. Naging napakatindi ng aming kalapitang pisikal. Nagkaroon ng matinding init, ng lambing, at pagnanasa sa pagitan naming dalawa sa may sofa. Isang gabi ng matamis na halik, ng yakap at pagpapalitan ng matinding emosyon at pagnanasa na hindi ko kailanman malilimutan sa buong buhay ko. Isang gabi na kung saan naramdaman ko ang tunay na init ng isang lalaki.
Pagsikat ng araw nung kasunod na umaga, nagising ako na may kaunting kaba sa aking dibdib. Nadatnan ko ang tito ko sa kusina habang nagtitimpla ng kape. Tumingin siya sa akin at saka ngumiti. Walang galit o sumbat sa kanyang mga mata. Walang masyadong salita na sinabi. Pero naramdaman namin ang isang lihim na pagkakaintindihan sa pagitan naming dalawa. Ilang linggo ang lumipas. Nagpasya na rin akong lumipat sa sarili kong apartment upang maiwasan ang anumang komplikasyon sa pamilya. Pero ang gabing yun sa kondo sa Taguig ay mananatiling isa sa pinakamasarap, pinakamainit at pinaka-memorable na karanasan sa aking buhay. Isang napakatindi at napaka-romantic na napaka-intense na boys love story mula sa ating letter sender na si Gab. Mga tropa, sa pag-ibig at pagnanasa, minsan dumarating tayo sa mga sitwasyong napakasubok at puno ng komplikasyon. Ang mahalaga ay ang pagrespeto sa sarili at mga taong nakapaligid sa atin habang kinikilala natin ang ating tunay na damdamin. Gab, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong tapat at napakainit na kwento sa ating komunidad. Ano ang masasabi niyo sa kwento ngayong gabi? Ikomento ang inyong saloobin sa ibaba. Ito ulit ang inyong Kuya Allen. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa marami pang kwento ng buhay, ng pag-ibig at pagnanasa. Mag-ingat kayo lagi at magandang gabi sa inyong lahat.